Sa Webes, yan ha. Tamang-tama. Consider lang ako. Tamang-tama, ibibigay na sa atin ni Kuya CRB ang ating GC. Wahey! Pure gold panalo. Ha? Yun! Salamat po! GC, group chat. Ala ko naman anong GC. Mag-group chat na tayo. Ay, nako. Po, naipanood na namin sa inyo. Baka kasi kayong dalawa. Kayo ho nagtataka sa amin eh. Nagdadalawang isip. Nagdadalawang isip lang ho kayo eh. Kaya nalilito. Oo. Ito ho naman, ang sabi nga natin, ay nagbigay ng pahayag. Ito pong si Undersecretary Jonathan Malaya. Siya po'y Assistant Director General National Security Council. Ang paksa ng tanungan dito, Nelson, di ba? Yung paghahain ng impeachment na pinangungunahan po ng Makabayan Black, di ba? National Security Council po ito. National Security Council na ito. Yes. Ibig sabihin, Jen, ito may kapakanan na merong kapangyarihan na magsagawa ng mga intelligence gathering. Buong Pilipinas. Oo. Opo. Makakuha talaga ng mga impormasyon at ma-verify nila. Ano ba yung na-verify nila? Ito. Panoorin natin ang pahayag ni Undersecretary o Assistant Director General Jonathan Malaya. The Makabayan Bloc released a statement a few days ago that kami daw sa NTF-ELCAC consider the impeachment of Sara Duterte as a destabilization. We never said that the impeachment is destabilization. What we said was that the violent action by the left in Mendiola last Bonifacio Day is an attempt to manufacture a political crisis and create violence in the streets. Ang posisyon lang po ng NTF-ELCAC napakalinaw. We agree with the President. We agree that the Makabayan's impeachment of VP Sara is a distraction from the more urgent issues facing the country. The President is correct. It will tie down the Senate. It will tie down the House. And the President is just concerned with addressing the needs of the Filipino people. Now, Makabayan's call for impeachment, nagpa-file sila ng impeachment left and right. Why are they doing that? Again, very clearly, it is political opportunism. The concern of NTF-ELCAC, and in particular the National Security Council, is political stability, economic development, and national security. So any attempt by anyone to create violence, nakita natin sa Bonifacio Day, nanggugulo sila doon, is something that alarms us. Now, the Makabayan Bloc, in criticizing the NTF-ELCAC, also said, buti na naalala ko, si Chino, talagang naano ko pag tinatanong mo ko eh. The Makabayan Bloc also said that the statements coming from NTF-ELCAC daw is an attack on the independence of Congress. Because Congress, supposedly, there is separation of powers between the executive, legislative, and the judiciary. And by criticizing their call, we are daw attacking the independence of Congress. May I remind them, because I am also a professor of political science, besides the independence, there's also the concept of checks and balances. Yan. Tapos idugtong natin ang pahayag ng Pangulong Bongbong. Nagkakahiwalay ba sila? Magkaiba ba? O sige nga, idugtong natin yung naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Baka sabihin nyo kasi, itong dalawang kamuting kahoy, gumagawa kayo ng istorya. O sige nga po, idugtong natin para mas ma-appreciate natin, ha? Pangulong Bongbong, ano po masasabi ninyo? Wait lang daw, buffering. Hindi ba kasabay yung ating makina, Nelson eh? At maintindihan mo din dito, yung sinabi niya, ha? Oo. Ganitong-ganito, yung sinasang-ayunan nating statement Yan. na tayo hindi papayag sa anumang uri ng karahasan na manggagaling sa kahit sa sinong panig. Yan. Kahit aling panig na magiging dahilan ng kaguluhan, hindi natin sasang-uyunan. Yan. Ganyan ang sinabi ng National Security Council. Yes. Masama ba yun? Ituloy natin. Ang sabi ng Pangulong Bongbong, ito okay na raw. Ito pa, pakinggan natin. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes.
Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ayun. At kung maalaala nyo, Nelson, sariwain ko rin sa kanila, sa ating mga kabayan, ang ipinahayag natin noong isang araw. Yan. Ano ha? Ikumpara natin Oo. sa mga binanggit kanina. Yan, Jonathan Malaya, Pangulong Bongbong. Ang Iglesia ni Cristo po'y pabor sa opinyon ng Pangulo na hindi sumasang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng pamahalaan. Ang Iglesia po'y para sa kapayapaan at ayaw natin ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Yan din sinabi kanina naman ng National Security Council. Oh. Di ba? Sino naman ang magsasabing mali? Mali yung sinabi ng National Security Council. Mali din sinabi ng Pangulo. Baka kayo yung kakampi nyo yung makabayan, siguro. Ewan ko lamang, kung matino isip niyo, kung sasabihin ninyo mali pa rin kami. Na tayo ay para sa kapayapaan. At ngayon, sapagkat naghahanda ng mga kapatid sa iba't ibang lugar para po sa malaking pagkilos, at ang sabi nga namin kanina, ay nagkakaroon po ng mga devotional prayers sa mga lokal para ipanalangin ang kapayapaan ng ating bansa. At patuloy na dumadami pa Yan. Pero ako naman dadagdagan maniniwala, ilan lang naman yung nagkukomento na negatibo. Higit na nakararami po nagsasabing, tama kayo, sasama pa po kami dyan. Hindi kami kaanib sa Iglesia ni Cristo, pero ngayon po, lalo namin nakikita na ang Iglesia ay tumitindig kapag kakailangan po, sapagkat kailangan ng higit na nakararami, higit na kailangan ng taong bayan. Yun yung iba dyan, pupunta ng kapilya nagtatanong pwede ba kaming sumama sa paghahanda? Hindi ko kasi kami kaanib sa Iglesia. Pwede po. Actually, gagahan nyo na. Mga alas 7 pa lang, pupunta na kayo doon, makapakinig kayo sa mga doktrina. Kasi para maintindihan nyo, bakit kaya ganun manindigan ng Iglesia? Bakit may mga pinagkakaisahan pa lang? Ano ang behind? Ano ba yung pinaniniwalaan nila? Ano ba yung tinuturo sa kanila? Yan, samantalahin nyo na. Samantalahin nyo, ito ang tamang pagkakataon. Baka ito nangyari para sa pagkakataong ito, yung mga vloggers na nanonood, di ba? Ay maintindihan ninyo yung ano ba itong Iglesia ni Cristo. Yan. Diba? Bakit to kapag merong kayong pinagkakaisa, lahat kayo talagang, di ba? Ano ang tumitindig kayo sa ganyang mga pagkakataon? Ano ang dahilan? Ano yung nasa likod? Oo. Tapos pagka nagpunta kayo doon, sino bang nag-invite sa inyo rito? Yung dalawa si Jen. Yan. Ipasulat yung pangalan. Si Nelson Lubao. Yan ang Huwag mong kakalimutan yun para papasukin kayo. Yes. Pagkatapos siguro, baka mapapamerienda pa kayo. May pansit pa yan. Tama. O kaya, para kahit saan meron tayo nakatalang akay. Kasi ibang bansa, pwede po yan. Pwede. Ay, nako, higit na kaalaman po. Welcome na welcome kayo, ha? Basa pa po kami ng ilang mga reaksyon. Sabi ng ating mga texter, B. Malipo, Eliano Concepcion ng Marikina. Tama po, 5799, Bakayan, Cebu City. Tama po, Eddie from Isabel, Leyte. Ay, nako. Sa mga taga-riyan po sa, saan ito? Mga taga Kanaynayan, Santa Cruz, Zambales. Sabi ni Nanay Vilma at Tatay Juan, Jen, ready na rin kami pumunta sa inyo. Standby lang kayo. Medyo malayo. Sa bahay pala pupunta. Dadalaw sa sa mga anak at sa anak at saka sa apo. Ito yung mga tagumpay housing daw dyan, no? Aba, Oo. Talaga naman, no? Ganon? Aba, sito, yun daw mga taga Cavite, Nelson, ready na rin. Imus Cavite. Aba? May matakin mo. Ano ito? Pati mga katipunero daw ha? Yun na nga, itong mga taga Dasmariñas Cavite. Sabi ng Kuya Ryan Torquatro,
ready na rin daw sila. Ang sabi nga dito, Jen, kung pwede nga lang kaming lumabas sasama rin kami dyan ha? Paano ba't? Bilanggo ba sila? Oo. Huwag kayo lumabas. Stay put na kayo sa munting Dadawin niyo pa sa munting lupa.